Come on, let's flip your clap offering sa ating Panginoon. Ang sabi dun sa binasa kanina, lahat ng magpupuri, nasa langit, nasa ibabaw ng lupa, kahit nasa ilalim ng lupa ay magpupuri sa ating Panginoon. Amen po ba? Kaya ibig sabihin na tayo mga nasa lupa, tayo mga buhay, tayo magpupuri sa ating Diyos sa umagang ito. Amen po ba? Amen. Walang ibang dahilan para magpupuri sa ating Panginoon kundi sa Kanyang ginawa at pag-ibig na sa atin. Amen po ba? Alalahanin natin, sabi ko, remember mo yung ginawa ng Panginoon sa iyo. Remember His miracles. Remember what He has done for you. Hallelujah! Tayo magpupuri sa Panginoon. Sambahin naman ang mga Diyos. Salamat. Nasa mga kaman, at ito ay ikawan. Kay Jesus na ating Diyos, Haring tunay. So kaya umitan sa piting may alam. Problema ay kalimutan, pagkat siya ay may kasagutan. Ay lahat ay bawi. Tayong lahat ay bawi. Sa tubig, bahawain. Jesus nating Diyos, Haring tunay. So kaya hindi na sa piting may galang. Problema ay kalimutan, pagkat siya ay may kasagutan. Salamat Panginoon! Tayong lahat ay umawi. Pumigil mo ang Diyos sa tubig, bahawain. Ang Diyos ay mapulihan, Kanyang pangalan ay lahat ay ibang sa Panginoon. At tayong lahat ay umawi sa tubig, bahawain. Sa'yo lapat sa kapurihan, ang Diyos ay mapulihan. Mapulihan, banal niyang pangalan. Mapulihan, banal niyang pangalan. Mapulihan, banal niyang pangalan. Hallelujah! Ang Diyos ay karapat-dapat sa ating pagsamba. Kaya tayo mag-relax sa Kanyang presensya sa umaga nito. Hallelujah! Ikaw sa gala ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa gala ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Lakas na patuloy bigay mo sa Lord. Lakas papahuli ko church sa Kanya. Ibigay siya, purihin siya. Mahatiin siya. Ay, sumigaw sa gala. Sumigaw sa gala. Ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa gala. Sumigaw sa gala. Ang lahat ng nilalang. Salamat ang Diyos. Purihin ang Diyos na may kagalakan.
Luwalhatiin siya. Ang lahat ay sumigaw. Sumigaw. Ang lahat ng nilala. Purihin ang Diyos na may kagala. O minsan pa, sumigaw sa gala. Ang lahat ng nilala. Purihin ang Diyos na may kagalaga. Sumigaw sa gala. Sumigaw sa gala. Sumigaw sa gala. Sumigaw. Hallelujah. Karapat dapat ang Diyos sa ating pagpupuri. Hallelujah. 1 Chronicles 16 verse 8 says, "Give praise to the Lord, proclaim His name, make known among the nations what He has done. Sing to Him, sing praise to Him, tell of all His wonderful acts. Glory in His holy name, and let the heart of those who seek the Lord rejoice. Look to the Lord and His strength, seek His face always. Remember the wonders He has done, His miracles, and the judgments He pronounced. For great," sabi sa verse 25, "For great is the Lord and most worthy of praise. He is to be feared above all gods. For all the gods of the nations are idols, but the Lord made the heavens. Splendor and majesty are before Him. Strength and joy are in His dwelling place. Ascribe to the Lord, all you families of nations. Ascribe to the Lord glory and strength. Ascribe to the Lord the glory due His name. Bring an offering and come before Him. Worship the Lord in the splendor of His holiness." Hallelujah. Praise be to the Lord, the God of Israel, from everlasting to everlasting. Then all the people said, Amen. Amen. And praise the Lord. Hallelujah. Atin siyang awitan sa umagang ito. Papurihan natin ang Panginoon, for He is worthy of all our praises. Remember what He has done for you sa lahat ng ating pinagdaraanan. Hindi tayo iniwan ng Panginoon. Ang ating Diyos is a God who is faithful, and He never leaves us nor forsaken us. Kahit gaano pa tayo makasalanan, while we are still sinners, Christ died for us. He came to redeem us and to save us. Kaya tayo magpuri sa ating Diyos, sapagkat Siya ay banal. He is holy, holy, He is holy forever. Thank you, Jesus. Generations fall down in worship. Sing the song of ages to the Lord. And all who gone before us, and all who will believe, sing the song of ages to the Lord. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all.
King of Kings. Holy, you'll always be. You will always be holy, holy forever. Holy, holy, holy is the Lord. Hosanna, Hosanna in the highest. Worthy, worthy, worthy is the Lamb. You are worthy to be praised. Amen. Let us continue to worship, continue to praise, continue to speak of His majesty. Hallelujah. Purihin mo ang ating Panginoon sa umaga. Pasalamatan mo ang ating Diyos. Maaaring may problema tayo, pero nananatili siyang Diyos sa atin. At kahit kailan, siya'y mananatiling Diyos. Ang ating pinagdadaanan, it's only temporary. Ang pag-ibig ng Diyos sa atin will remain. Hallelujah. Let's continue to praise Him. Thank you, Jesus. Hallelujah, Jesus. We fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness of His mercy and love at the feet of
ating Diyos sa ating pagpupuri. Amen. Amen. Walang ibang Diyos kundi ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Sa kanyang papuri, ang karangalan, ang kapangyarihan, walang hanggang pasasalamat at luwalhati sa ating Diyos. Diyos na banal, Diyos na hindi nagkakamali, Diyos na muling darating. Amen. Hallelujah. Bigay mo yung palakpak mo sa ating Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat. Tayo po yung mga salamat po sa mga dito. Muli ay tinipon niyo po kami bilang isang bayan ng Panginoon. Samahan niyo po kami sa umagang ito. Isang dakilang umaga sa inyong harapan. Salamat Panginoon. Punuin niyo po ang puso namin ng inyong pag-ibig at ang inyong pagmamahal. Salamat o Diyos. Pagdalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po. Anong araw po ba ngayon? Araw ng linggo. Ako yun. Sa ating kalendaryo ng mga mananampalataya ay meron po kasi mga tradisyon na nagaganap. At isa pong tradisyon ay yung sinasabi nilang Palm Sunday. No? Sa mga Katoliko, ito po ay tinatawag na araw po ng Palaspas. Kung nakita niyo yung mga puno ng niyog, nakalbo na siguro ngayon. No? Pero mas masarap yung bunga niya. Kung meron po kayong Bible na dala, kasi blanco yung screen. Meron na po akong taga-click. Samahan niyo po ako sa Matthew 21. 11 talata po ito at babasahin lang po natin at atin pong siyang pag-aaralan. Ang sabi po sa talatang 1, nakita niyo po yung palaspas, no? Nang papalapit na sila sa Jerusalem at makarating sa Bethpage, sa bundok ng mga Olibo, nagsugo si Jesus ng 2 alagad na sinasabi sa kanila, pumunta kayo sa kasunod na nayon o kasunod na bayan. At kaagad ninyong matatagpuan ng isang babaeng asno na nakatali na may kasamang isang batang asno. Kalaganin niyo sila at dalhin ninyo sa akin. Kung ang sino man ay magsabi ng anuman sa inyo ay sasabihin ninyo, kailangan sila ng Panginoon at kaagad nilang ipadadala sila. Nangyari ito upang matupad ang sinabi sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, sabihin niya sa anak ng babae ng Sion, tingnan niyo, ang iyong hari ay dumarating sa iyo, mapagkumbaba at nakasakay sa isang asno. At sa isang batang asno na anak ng babaeng asno. Talatang 6, pumunta ang mga alagad at ginawa ang ayon sa ipinag-utos ni Jesus sa kanila. Talatang 7, dinala nila ang asno at ang batang asno ay nilagay nila sa ibabaw ng mga ito ang kanilang mga balabal at inupuan niya ang mga ito. So umupo po si Jesus. Ang nakakarami sa mga tao ay naglatag ng kanilang mga balabal sa daan at ang iba'y pumutol ng mga sanga ng punong kahoy at inilatag ang mga ito sa daan. At ang
Mga napakaraming taong nasa unahan niya at ang mga sumusunod sa kanya ay nagsisigawan at nagsasabi, Hosana sa anak ni David. Mapalad ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Hosana sa kataas-taasan. Nang pumasok siya sa Jerusalem, ang buong lungsod ay nagkagulo na nagsasabi, sino ba ito? At sinabi ng maraming tao, ito ang propetang si Jesus na taga Nazaret ng Galilea. Sa Biblia po, marami pong kaganapan na maaari natin sabihin talaga namang one-time events. No? Ang kapakanakan ni Jesus, ang Palm Sunday o Palaspas, ang resurrection, ang crucifixion, lahat po ito ay one-time event. One-time, sabihin na natin, hilig po natin, one-time, big-time event. Yung baha ni Noe, yung creation mismo, ay mga kaganapang hindi na magaganap na muli. Sa umagang ito, gusto ko lang pong ipahayag ano ang kahalagahan ng Palm Sunday, yung pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Kapag tinignan po natin yung sequence ng events, within 1 week, pagpasok niya ng Jerusalem ng Palm Sunday, sa susunod na Biyernes, siya po ay ikukrusify, siya po ay mamamatay, at siya po ay magkakaroon na ng resurrection the following Sunday. So, 1 week event po yun na napakahalaga po sa atin ang kanyang kaganapan. Sinabi po ni Zechariah, isang propeta po sa Lumang Tipan, sa Kabanatang 9 at Talatang 9. Magalak ka ng husto, o anak ng babae ng Sion. Sumigaw ka ng malakas, o anak ng babae ng Jerusalem. Narito ang iyong hari ay dumarating sa iyo. Siya ay matuwid, matagumpay. Napagpakumbaba at nakasakay sa isang asno, sa isang batang asno na anak ng asnong babae. Naganap po yung Palm Sunday, ngunit siya po ay ipinahayag na sa Lumang Tipan ni Propeta Zechariah. So, meron na pong forthcoming na sinabi sa mga Hudyo. Alam niyo po, madalas ko nang ulitin, tayo po ay mapalad dahil alam na po natin ang kaganapan mula nung ginawa ng Panginoon ang kanyang creation hanggang sa magiging katapusan. Gaya ka sinabi ko, ang Biblia may mga kaganapang nagganap na, may kaganapang nagaganap, at may mga kaganapang pang magaganap. So dito sinabi ay ni Zechariah, darating ang inyong hari. The king has come and is coming back. Sino po sa inyo mahilig manood ng lumang pelikula? Hindi ni Fernando po. Kung mahilig po kayo manood, may mga historical films po. Lalo na po yung mga pinapahayag po yung mga Romano. Kapag ka dumarating po yung kanilang mga general, dahil sinasako po nila yung iba-ibang bansa, sila ay darating sa Roma, bibigyan po sila ng karangalan. Sila po ay nakasakay sa either sa mga kabayo o sa kanilang mga chariots. So, yung kanilang seremonya ay marangya. Sa English po kasi pompous, no?
Talagang extravagant. At pagpasok nila ng papunta sa palasyo ng emperador, makahilera po yung mga kawal at sila po ay nagbibigay-pugay. Sino po ba ang huling Miss International natin? Miss Universe? Naalala ko, 2014 yata yun eh. Darating galing sa abroad, nanalo kasi. Tapos, magkakaroon po ng parada. Natawag po rin sila na ticker tape sa New York po. Naghuhulog po sila ng mga polyeto o ticker tape po kasi dati yung sa telex machine, no? So, ibig sabihin, binibigyan nila ng parangal yung taong dumadaan. Si General MacArthur, si General Eisenhower, nung katatapos po ng World War II, ay ginawa niya po yun sa dako po ng New York. So, tuwa-tuwa yung mga tao, nagsasaya sila dahil meron silang dapat ipagbunyi. Dito, pumasok si Jesus sa Jerusalem, hindi siya sakay ng isang chariot, hindi siya sakay ng isang kabayong puti, sakay siya ng isang asno. No? So, sa English kasi, donkey. Pag tinignan po natin, ang donkey ay isang hamak na hayop. No? Ngunit siya po ay malaki ang serbisyo sa kanyang mga pinagsisilbihan. Ngunit, ang sabi nga po ay, ang donkey po ay isa pong simbolo ng humility at kababaang loob. Ngunit ang mahalaga po nating tingnan ay ang mga tao sa kanilang pamamaraan, sila po ay nagbunyi. Pumutol sila ng sanga, kumuha sila ng mga dahon, inilatag nila sa daan, at ang kanilang mga balabal ay inilatag nila upang madaanan. Sa Hollywood, ginagawa po yan, tawag na yung red carpet, no? Para sa mga artista. Hindi pa kasi ako napunta ron at hindi pa ako nabigyan ng red carpet. Anyway. So, parang, kung titignan natin, ang binigay kay Jesus, isa pong red carpet treatment. Sino ang nagbigay sa kanya ng ganong pagbubunyi? Ang mga tao. Ngunit, punahin nyo doon sa talatang 10. Basahin ko na lang ulit. Nang pumasok siya sa Jerusalem, ang buong lungsod ay nagkagulo at nagsasabi, sino ba ito? At sinabi ng maraming tao, ito ang propetang si Jesus na taga Nazaret ng Galilea. Ibig sabihin, marami sa kanila nakikipagbunyi, hindi nila kilala kung sino yung kanilang binibigyan ng worship at honor. Tayo, kilala natin kung sino ang dapat natin sambahin at bigyan natin ng karangalan. Yung processional entry, isa pong symbol ng kapahayagan ng paggalang at ng pagsamba sa Kanya. Marami pong tao ron o karamihan ron ay hindi nila kilala si Jesus. Bakit po? Kasi pagdating po ng Biyernes, nung pinapapili sila kung sino ang palalayain, si Jesus ba o sino yan? Si Barabas. May kilala ba kayong pangalan Barabas? Wala. No? May kilala kayong pangalan Judas? Wala rin. So, iniiwasan natin yung mga pangalan na yun, di ba? So, sabi ng mga tao, sabi ni Pilato, sino palalayain natin? Si Jesus o si Barabas? So, sumigaw sila na sumigaw. 5 days ago, nagbubunyi sila.
dahil may dumating na isang hari. Unawain po natin, hindi nila alam pa yung kalagayang yun kung hindi nila binasa ang sinulat ni Sekaraya. So, ang mga Hudyo po, kung sila ay masusi nag-aaral sa kanilang lumang tipan o sa kanilang mga sinusulat, dun sa kanilang sinagoga, dapat alam po nila na sinabi ni Sekaraya na darating si Jesus. Ang gusto lang po natin sabihin, binigyang galang, binigyang karangalan ng mga tao dahil dumarating po ang isang hari. Maliwanag din po, sinabi sa Isaiah 62:11. Unawain po natin, ang pagdating ni Jesus ay hindi po ay sinabi po previously before, ito po ay foretold. Ito po ay sinabi para po maging kaganapan. Sabi po sa Isaiah 62:11, narito, pinahayag ng Panginoon hanggang sa dulo ng lupa. Inyong sabihin sa anak ng babae ng Sion, narito ang inyong kaligtasan, ay dumarating ang kanyang gantimpala ay nasa kanya, at ang kanyang ganti ay nasa harapan niya. Ang kanyang kaligtasan ay hanggang sa dulo ng mundo. Sinabi ni Sekaraya, darating ang isang hari, pinagbunyi ng mga Hudyo, yung pagdating ni Jesus sa Jerusalem. Ngunit mahalagang maunawaan natin, at sinabi ni Isaiah, ang pagdating na yan ng kaligtasan ay para sa sanlibutan. Para sa dulo ng mundo. Hindi lamang para sa mga Hudyo, hindi lamang para sa mga Hentil ng panahon yon, kundi po ay nagpapatuloy sa ating panahon. Kung maalala niyo po, sinabi ni Mateo na dun sa kanyang Great Commission, we will be preaching the word to the ends of the earth. Mahalaga pong maunawaan natin yung sinabi ni Isaiah, ang kaluktong po niyan ay yung sinasabing ang kaligtasan ay para po sa buong sanlibutan. Tama po, yun po ang aking introduction. Ngunit ano mo pa ang kalagahan nung pagpasok ng hari sa isang lugar? Tayo po ay hindi namulat sa isang kaharian. Tama po ba? Maaaring may mga naghahari-arian. Ngunit ang totoong kaharian ay isa pong malaking kapangyarihan. Ang kahalagahan po ng Palm Sunday ay yung pagtingin natin sa pagpasok ng Jesus sa Jerusalem ay pumasok po ang kanyang paghahari. Ang tingnan po natin, ang sinasabi natin, kingdom living. The king has entered his kingdom. Maaaring sabihin natin, nung pinanganak si Jesus, nagsimula na po yun, pero yung kanyang authority, yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang ibabahagi sa sanlibutan, ay nagsimula nung binigyan siya ng karangalan na maging isang hari. Sinabi ko dyan, the king has entered his kingdom. Previously, sinabi natin na the king has come and is coming back, no? Dito, sa kaganapang yon, dumating si Jesus, sinabi ng mga tao, the king has arrived. Ano po ba ang significance? Ano po ba ang implikasyon ng kingdom living sa atin sa kasalukuyan? So, ang ating pong paglakad sa ating pananampalataya
ay palagi po nating ilalagay sa ating kasalukuyang katayuan. Ang nakaraan ay ating pong tinitingnan upang ito ay magbigay ng significance o ng kahalagahan para sa kasalukuyan. Ang kasaysayan ay nagtuturo po sa atin ng mga dapat nating gawin sa kinabukasan. Ano po ba ang mahalaga rito? Sabi po sa Awit 118:25-26. Sabi po diyan, O Panginoon, ipinapakiusap namin sa inyo, ikaw ay magligtas. O Panginoon, ipinapakiusap namin sa iyo, magsugo ka ng kaginawan. Mapalad siya na dumarating sa pangalan ng Panginoon. Pinupuri ka namin mula sa bahay ng Panginoon. Ito po yung sinasabing, Blessed he who comes in the name of the Lord, Hosanna in the highest. So, nung pumasok po si Jesus sa Jerusalem, ang sinisigaw po ng mga tao ay Hosanna in the highest. Sa lumang tipan, ang ibig sabihin lang po ng Hosanna in the highest ay kaligtasan sa kanilang mga sarili. It's physical safety nila nagliligtas. Kaya naalala ko, nung ako po ay bata pa, sabi ng lola ko kasi mahilig sa palaspas. Kailangan niya maglagay ng palaspas kasi hindi tatama ng kidlat ang mga bahay niya. Alam niyo ba yun? Siguro hindi alam niyo. Ngayon iniisip ko, maliwanag, sa lumang tipan, pag sinabing Hosanna, ang implikasyon po nun ay, Panginoon, iligtas niyo po kami. Lord, save us. Napakahalaga po din sa kingdom aspect. Pagpasok ng ating Panginoong Yesus, binigyan tayo ng assurance. Meron tayong kaligtasan at meron tayong success. Sabi nga rito, mapalad siya na dumarating sa pangalan ng Panginoon, pinupuri ka namin mula sa bahay ng Diyos. Bukod po sa kaligtasan at success na binibigay ng Panginoon, sinabi po sa Philippians 4:7, meron pong peace na pinagkakaloob ang ating Diyos sa kanyang kaharian. Unawain po natin na yung kingdom living, dahil pumasok na nga po yung hari sa ating mga buhay, sa pamamagitan ng kaganapan 2,000 years ago, tayo po ay nasa kingdom living na ng Diyos. At binigyan niya po tayo ng kapayapaan sa ating mga puso. Ngayon, yung kapayapaan yon ay hindi naman persado. So, alam niyo po, ang kapayapaan ay hindi pakiramdam. Kagaya po ng pag-ibig, ang pag-ibig po ay hindi pakiramdam. Ito ay desisyon ng ating mga kaisipan. Ang sabi po sa Filipos, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ang pag-iisip at mag-iingat sa inyong mga puso at ang pag-iisip kay Kristo Jesus. So, binigyan tayo ng kapayapaan. Nag-transcend na po tayo mula dun sa mga propeta. Nagpunta mula tayo sa bagong tipan na sinulat po ni Pablo. So, nagkaroon po ng Palm Sunday, na-establish po yung kingdom ni Jesus Christ ng ating Panginoon. At nandun na po tayo sa kanyang kaharian. Mayroon po tayong kapayapaan sa ating mga puso. Sinabi ko nga dyan, by choice and by faith. Anong kapayapaan ba binibigay ng 120 pesos per liter ng diesel? May kapayapaan ba yun?
Magkano na po ba ang karneng baboy? Magkano na? Wala ka na po natin. Magkano na ang manok? Tayo ba ay magugulumihanan kung ang gasolina, basta dati anong sasakyan mo? Diesel? Okay. Di bale. Malalim ang bulsa. Kung ang gasolina ay 90 pesos, ano bang meron tayo? Meron tayong dalawang paa, di ba? Ang problema lang natin, dapat meron tayong magandang sapatos. Yung sapatos na tatagal. Ano lang po yun? Yung kapayapaan na idinudulot sa atin ng Diyos ay hindi po maunawaan. Sa ngayon, 30 days na po ang digmaan sa Middle East. Nandito pa tayo, di ba? At sabi ng mga analyst, ay ang presyo ay malalaman natin mga 10 buwan pa. Maaring 2 buwan pa. At kung patuloy yung digmaan, ay magkakaroon po ng pagrarasyon ng fuel at pipila na po tayo sa gasolinahan. Sa ngayon, medyo naibsan na yung traffic kasi nga nagtitipid ng mga tao. Ngunit, tayong mga mananampalataya, nung pumasok po tayo sa kaharian ng Diyos, binigyan po tayo ng kapayapaan sa ating mga puso. Ano man ang circumstance, ano man ang kalagayan, ang ating pong sandigan ay ang ating Diyos. Kanina umaga sa aking pagbabasa sa Joshua na po ako, doon din sinabi ng Panginoon na hindi kita iiwan at hindi kita iaabang. So meron po tayong kapanatagan dahil ang ating kapayapaan ay isa pong choice at isa pong sandigan ng ating pananampalataya. Hindi po tayo sanay sa isang kaharian. Hindi po tayo sanay na may hari tayong tao. Nung panahon po ni David, panahon ng time po ni Jesus, meron po silang hari, nandun po si King Herod. Meron pong emperador na nasa Roma. So meron po silang totalitarian rulers. Ngunit tayo, wala. Sila, napipilitan po silang bigyang karangalan ang kanilang tagapanguna dahil sila ay takot. Sila ay nangangamba dahil yung absolute power ng mga hari ay kaya nga absolute no. Ang sinabi ng hari ay hindi mababalik. Ngunit may hari tayo. Ang hari natin ay si Jesus. Kung ang ginawa ng mga Hudyo ng pagpasok na Jesus sa Jerusalem, sila po ay sumamba. Tayo bilang bayan ng Panginoon, kinakailangan natin. Hindi ito negotiable, hindi ito optional. Hindi ito, iisipin ko pa. Worshiping the King is a requisite. Ito po ay kailangan natin gawin. Kung kinikilala nating hari si Jesus, kailangan po natin siyang sambahin. Kung kinikilala nating hari si Jesus, kailangan po nating gawin ang ginagawa ng mga subjects ng isang kaharian. Ang sabi po sa Deuteronomy 27:10,
Kaya't sundin mo ang tinig ng Panginoon mong Diyos at tuparin mo ang kanyang mga utos at ang kanyang mga tuntunin na aking iniutos sa iyo sa araw-araw. Kapag ka nagbigay po ng decree ang isang hari at ito po ay hindi sinunod, ang kadalasan po kaparusahan ay kamatayan o pagkabilanggo. Tayo po, taken for granted na natin yung paghahari ng ating Panginoong Jesus. Minsan, okay na yan kasi ang Diyos naman ay Diyos ng pag-ibig. Ang Diyos naman ay makakaunawa. Ang Diyos naman, binibigyan natin ng rason para tayo ay hindi makagawa ng dapat na gawin ng isang subject ng isang hari. Tayo po ay alipin ng Diyos. Ngunit tinawag tayong kaibigan ni Jesus. Ngunit kapag inunawa po natin yung tamang pagtingin sa ating Diyos, siya po ay hari. Siya po ang may kapangyarihan. Siya po ang may authority. Siya po ang dapat nating sundin. Sa Deuteronomy 6:25, ang sabi, at magiging katwiran sa atin kapag maingat nating isinagawa ang lahat ng utos na ito sa harapan ng Panginoon nating Diyos, gaya ng inuutos niya sa atin. Sa aklat po ng Deuteronomy, ay makikita po natin kung paano ipinahayag ni Yahweh ang kanyang kagustuhan sa bayan po ng Israel. Maaaring sabihin nyo, ay bayan naman yan ng Israel, di naman tayo. Tayo po ang bayan ng Diyos sa kasalukuyan. Tayo po ang tumanggap kay Jesus. Maaaring sabihin natin sa kasalukuyan, ang bayan ng Israel ay love na God, no? At may paraan para siya po ay balik sa tamang daan. Kasi maliwanag po, ang kaligtasan ay kay Jesus lang. Kapag hindi nila kinilala sa Jesus na tagapagligtas, sila po ay hindi maliligtas. Kasi ang mga Hudyo po ngayon ay nakatuon pa rin sa lumang tipan. At iba-ibang klase po ng mga pananaw at ang sinasabi ng iba ay darating pa lang ang Mesaya, ang sinasabi ng iba dumating na po yung Mesaya. Kaya as another siguro para sa kaalaman natin, tingnan niyo po, pakinggan niyo po, unawain niyo po ang nangyayari ngayon sa gitnang silangan. Kung bakit doon nagkakagulo. At sa panghuli, sinabi niya po sa Deuteronomy 12:28, sundin mo at dinggin ang lahat ng mga salitang ito na iniutos ko sa iyo para sa ikabubuti mo at ang iyong mga anak pagkapatay mo magpakailanman kapag ginawa mo ang mabuti at matuwid sa Panginoon mo Diyos. So meron pong repercussions yung ating pagsunod sa ating Panginoon. So generation by generation, tayo po ay lumalakad. Ako po ay first generation Christian sa amin. So alam po natin na meron po mga termino na nominal Christians, yung mga Roman Catholics, mga Protestants, tapos sabi po natin tayo mga born again evangelicals, tayo po yung mga sumusunod sa ating Panginoon, di po ba? Ngunit mahalaga po maunawaan natin yung ating relasyon sa Jesus ay hindi lamang one time nung ginawa natin yung pagtanggap natin sa Kanya. At kung dudugtong natin yung Palm Sunday na pagpasok niya sa Jerusalem na dineclare siya po ay ginawang hari
ng mga Hudyo kahit hindi po nila alam kung sino siya. Mahalaga pong maunawaan natin na tayo ngayon ay nandun sa kingdom living na tayo po ay nananahan sa kaharian ng ating Panginoong Hesus. Higit pong mahalaga ang pagsunod sa ating Panginoon. Kada linggo po ay sinasabi po ng inyong mga pastor yung mga dapat isaalang-alang. Ngunit ang sinabi po ng Panginoon sa kanyang bayan ng Israel ay, ako ang iyong Diyos at walang ibang Diyos. Ako ang iyong Diyos at ako lang ang inyong susundin. Ang aking utos, ang inyo lamang susundin. Kayo ba? Ikaw, kapatid, sino ba ang hari mo sa kasalukuyan? Sino ba ang iyong sasambahin? Sino ba ang iyong susundin? Sa ating buhay, tayo po ay naharap sa iba't ibang uri ng sitwasyon. Ngunit iisa lang po ang sinasabi ng ating Panginoon. Kapag tayo ay pumasok na sa kanyang kaharian, doon po ay may kapayapaan, ay may assurance na siya ay kasama natin sa lahat ng panahon. Kaya mahalaga malaman po natin, sino ba ang hari sa ating mga buhay? Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po dahil ang kahalagahan po nung ginawa sa Jerusalem, isa pong event na ipinahayag na kayo po ang hari. Ang hari na dumating, ipinikaloob ang buhay, umakyat at nanatili sa langit at babalik na muli. Salamat, Panginoon, dahil lang yung bayan, ang iyong mga anak, ay binigay niyo po ng pagkakataon na mapabilang sa inyong kaharian. Panginoon, salamat dahil ikaw po ang aming hari. Hari ng aming buhay na amin pong susundin habang kami po ay lumalakad dito sa lupa. Salamat po sa inyong pag-ibig sa bawat isa. Alam po namin sa isang kaharian ang inyong mga tagasunod ay paminsan-minsan agad-apa nalulugmok. Ang dalangin ko po, Panginoon, patuloy niyo po silang yakapin, iangat, itaas, at patuloy bigyan ng kapayapaan sa aming mga puso. Salamat po dahil ang mga kaganapan para po sa aming kaligtasan ay totoo at kami po ay naniniwala sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito po ay magkakaroon ng kaganapan sa inyong muling pagbabalik. Salamat po sa inyong bayan. Kayo po ang magpala sa bawat isa. At patuloy po naming alalahanin sa aming buhay na kami ay may hari na katulad po ninyo. Salamat o Diyos sa bagay ito. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen.